Yung huling tinimpla mo, meron dyan, di ba? Magkakaroon po ng aircon dito banda. Bali yung out na babakuran nitong bahay. Ang extension, hangin, pati mga bakal. Medyo maalikabok lang dun sa loob na. Pero itutuloy lang din po. Kaya baka pwede yung gutter, pinturahan mo ng roof guard, meron pa ba? Technicolor kasi yung wall natin isa. Yan, bali yung ano po niyan, yung pinaprotectionan niya, yung unang pintura ng itong gilid, merong tubo dyan. Number 4, di 4. Yung tubig na yan, galing po yan dun sa catch basin. Ayan, tapos sa pinakagusan natin sa phase 4, yung ika-4 na project. Tara! Nagpa-reserve muna tayo. Parang ganito yung pintuan na kung babagayan ng puti. Kung babagayan ng puti. Tara! Dito na. Kukunti niya yan hanggang doon. Balik kapag natapos ito nga. Sige. Alalay lang ha, alalay lang. Tapos yung mga tubig galing po sa bubong. Dinudugtungan na lang. Tapos ito na po yung pinatimpla natin. Okay, meron daw gustong batiin si Kuya dito, yung ating mga karos, good morning po. Kamusta po tayo lahat? Ayan, welcome back po muli dito sa aking channel. Yan, nandito tayo sa labas. Bali, magpapatimpla po tayo kay Kuya Johnny ng light beige na gagamitin po doon sa ating gate and grills dito sa second project natin sa phase 4 Lumina. Naupusan niya na siya ng quick dry enamel. Bibili muna tayo rito sa hardware, 1 litro lang. Tapos babalik tayo sa kanya para magpatimpla. Alright, dito na tayo. Bale, ito mga karosa, nandito na tayo kay Kuya Johnny. Titimplahin niya lang po yung 1 litro ng ating QDE beige. So after nun, diretso na tayo sa phase 4. Then bibili rin po tayo ng PVC pipe na 3/4 para sa linya po ng ating overflow ng aircon. Dito naman po sa bagong project natin sa dulo ng Lumina Home Space 4 din. Bale, ito mga karosa, shoutout muna kay Sir Riman Santos from Bulacan. Yan, God bless sa iyo. Yan, ingat po palagi. Magpapatuloy din po natin yung project natin dito sa ikalawang project po, overall paint. Kasama pa rin si Kuya Dindo dyan. Electrical, tiles installation, tapos yung CHB laying at saka yung pagpaporma naman po ng poste. Bali dito sa ika-4 na project natin sa phase 4 Lumina Homes. Bali ito, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Huwebes, and I enjoy watching po. Tara! Okay, dito muna tayo. Hanggang sa matapos ni Kuya Johnny ito. 1 litro lang. Light beige, Kuya. Meron ka bang kopya niyan? Yung huling tinimpla mo? Meron dyan, di ba? Yan, light beige lang. Yung huling pinatimpla ko sa'yo sa pader. Yan, light beige. Oo. Meron kang kopya dyan eh, no? Mga sample natin. Bali, yung quick dry enamel naman po, kapag naipahid sa bakal, makintab talaga siya. Kahit may kopyahan tayo. Kasi yung kopyahan natin, ano eh, para sa bato po yun. Kaya pagka tinimpla tong quick dry enamel, makukuha naman yung kulay, pero mas matingkad nga lang yung kakalabasan nito. Kaya tatapusin lang ni Kuya Johnny to. Then diretso naman po tayo sa hardware. Bibili tayo ng tubo PVC pipe na blue para po sa overflow ng aircon. Yan, dumaan muna tayo rito sa hardware. Yung 2 3/4 na tubo. Okay na? Okay na. Okay na. Thank you. Tara. Dito na po tayo sa phase 4 mga karos. Ito muna yung una natin dinaanan. Yan, good morning yan. Good morning sa ating client owner. Yan, good morning Sir Cloud. Tsaka good morning din po kila ma'am and family. Yan. Yan, kahapon po yung ibang mga hollow blocks ipinasok na po dun sa loob. Yan, tapos ito nadadagdagan na po uli yung ating ano rito, ipapahakot na panambak. Yan, galing po yan dito sa flooring dito. Yeah. Bali ang lupa po na yan ay galing po rito sa area na to. Ang bahagya po siya na nakadrop, naka-elevate po rito sa harapan po ng bahay yung flooring niya. Ito na nga po yung ating PVC pipe. Yan. Magkakaroon po ng aircon dito banda. Bali yung
outdoor unit niya na nakalawit po rito. Tapos dito naman split type siya. Kaya bumili na tayo ng mga panglinya po ng overflow ng tubig. So ililinya na lang po yan sa ilalim. Ganun din po dun sa may gilid. Para kapag ka natapos tong bahay, wala po tayong makikitang nakausling tubo. Yan, good morning muna kay Bilog. Oy, good morning. Yan, good morning. Tsaka kay Master Jojo, good morning. Good morning. Yan, layout sila rito. Yung flooring or buhos na gagawin dito ay nakaklibe papunta po rito sa floor drainage natin. May abang din po rito, pero nakadesign to para sa automatic washing machine. Yan, sa tubo po dyan. Yan, bali, magsasaboy muna tayo ng solignum, tapos gravel bedding, bakal, then buhos. Yan na, assignment natin. Si Tamtam to eh. Good morning, Tam. Good morning. At saka kay Kuya Richard, good morning nga. Good morning. Ayun ah. Asintada, kaya pinasok na po yung mga hollow blocks. Tapos ito, pinaalis ko na lang. Tapos papalitan na lang to ng isang buong hollow blocks. Si Jamil, good morning. Good morning mga kalugar. Ayun oh. Ay, nakapag-prepare na po ng halo rito. May ano pa no? Sahara? Marami Sahara. Ayun. Asinta. Asinta. Pagka asinta, pwede na pong mag-prepare uli para sa forma ng poste. Unti-unti na nababakuran itong bahay. Extension. So habang nagpe-prepare sila, tinatanggal na po ni Tamtam yung mga forma ng poste. Structural form nga po pala nito minimalist. Bali wala pong mga nakausling poste, nakasabay lang po siya sa kapal po ng hollow blocks para kapag na-finish po walang mga nakausli. Yan. Plain lang plain para hindi po nakakasagabal dun sa area. Kapag malalaki po kasi yung hollow blocks, depende naman po yun dun sa nagpapagawa, saka depende po yun dun sa structural na binubuo. Yun. Tapos dito magkakaroon ng pintuan, yan yung finish. Titibag to. Saka itong toilet and bathroom na turnover sa kanila, may lilipat po yan dito. Tapos yung space na yan, magiging kwarto. Wala yata rito si Ricky. Wala. Absent. Absent si Ricky. Ayun, may isa tayong absent. Absent si Ricky. Tapos ito, pahakot ulit tayo ng panambak. Schedule ulit mamayang after lunch or mamayang hapon. Graba, ito atin to. Buhangin, pati mga bakal. Tapos pag makaluwag-luwag na lang, pagtutulong-tulungan na lang po yan na yung mga yung mga pinang excavation na lupa na yung papunta na lang dito. Pagtutulong-tulungan na lang po yan. Mga galing sa hukay na lupa. Dito naman tayo sa third project natin. Inner unit na 36 square meter. Amy Row House. Yan yung detail niya. Si Kuya Boy nandito po. Good morning. Morning, boss. Yan o. Sana na po yan Panel. sa panel. Panel board. Yan. Ang ating mga breaker. Yan, nililipat nga. Malikabok. Si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Yun no. Bali, tinitibag na pala ni Louie rito yung para sa niche. Yan, sasagad po yan hanggang doon. Kadalasan ito, yung pinakaloob niya nasa 10 cm. Pinaka-width. Tapos yung height niya nasa 30 cm. Tapos yung ano naman, yung pinakadulo, parang 120 cm yung length. Yan, itutuloy lang po yung installation ng tiles dito. Medyo marami nga lang po munang unang ginagawa bago may pagpatuloy yung pagkakabit ng tiles.
Tapos dito, electrical pa rin. Yan. Pagka nalipat na po ni Kuya Boy yan, madali na, dire-diretso na. Ayan, bali tutuloy lang ni Kuya Boy at saka ni Louie. Medyo maalikabok lang dun sa loob na. Pero itutuloy lang din po nila yung mga ano dyan, yan, mga tibagan, pati sinsilan. Bali dito nga po pala mga karokaws, matapos lang po namin yung ibang mga part ng ano rito, mga installation. Pwede na pong lumipat yung pintor natin dito. Pwede na natin yung paumpisahan. Yan lang, medyo marami pa pong inaayos. So hindi pa makapag-case kami kasi tinatapos mo na yung sa breaker. Pero kapag natapos yan, dire-diretso na. Punta naman natin si Kuya Dindo. Tara. Dito naman po tayo. Ito yung aming ikalawang project dito. Yan si Kuya Dindo. Good morning po, Kuya Dindo. Good morning! Ayan, nag-a-apply na si Kuya Dindo ng acrylic emulsion. Lalo-lalo na dito sa exterior. No? Kaya baka pwede yung gutter, pinturahan mo ng roof guard, meron pa ba? Meron pa sir, meron pa. Oo, para maging kulay pula na rin yan, ha? Ito sir. Oo, kulay stainless eh. Oo nga eh. Ayun yung bala ko kahapon. Oo. Pwede. Sige, basta maganda sa paningin mo. Apply mo kagad. Oo. Ayan. Kuya, 1 litro lang to. Pero nilagay lang ni Kuya Johnny sa 1 galon. Kaya na. Yan na yun sa beige. Thank you. Thank you. Pang-tukot na to sir. Oo. Yan, bali pang 2 mano na. Nagkasundo na po kami ni ma'am dito na beige color po yung ilalagay. Or ipapahid na pintura. Pwede naman yung ganito kasi maganda rin po siya. Pero dapat mas makintab pa na gray. Mas matingkad pa. Kasing tingkad nito. Pero mas gusto niya yung beige. Kasi nakita niya na rin siguro to sa mga gawa namin na pininturahan namin ng beige. So ang mangyayari po kasi, di naman siya Technicolor kasi yung wall natin is beige. Light beige lang po yan. Halos kapantay lang ng kulay nito. Pero mas matingkad nga lang siya dahil quick dry enamel. Ayan, finishing top coat na po to. Wow, ang linis ng pader. Nakakahiyang dumi yan kuya. Oo. Ito, mga kalat ng basura lang po to. Galing po rito sa renovation namin. Mag-aabang na lang po kami na may dumaan uli na basura. Ayan. Tapos isa po sa mga pipinturahan po dito, itong brick wall. Yan. Yan, brick wall. Ito. Bali, may request si ma'am dito, si client owner. Yan, kami na pong bahala sa kulay, sa color combination. Tapos ito naman, pipinturahan pa ng matingkad na gray. Yung pinintura namin dun sa cove ceiling, yun ang i-apply ni Kuya Dindo dito. Natapos na lang po itong wall na to. Dito may lining pa ng konting masilya. Bali pipinturahan po yan ni Kuya Dindo nung tawag dito. Anong tawag dyan? Nakalimutan ko na. Waterproofing sir. Waterproofing. Flexiban. Ayun. Ayan. Flexiban. So kaya ganyan po kaitim yan. May halo po na semento yan. So yan, pipinturahan na lang din po yan. Para madamay po siya sa waterproof. Bali dito yung pader, yung mga pintura po na in-apply dyan, mas lalo pong mapoproteksyonan at saka titibay dahil po dun sa pag-apply ng acrylic emulsion. Yan, bali yung ano po nyan, yung pinaproteksyonan niya, yung unang pintura na naka-apply. Yan yung beige color. Yan. Kuya, mga ilang mano ginagawa mo dyan? Dalawa? Dalawa na to, pang-dalawa. Pang-dalawa, ayun. Pagka may natitira pa, nagawa kong 3. Hanggang 3. Lalo to sa outside ano. Oo. Para maano, Sa mga interior, pwede na mga 2, no? maano lang. Pero pagka exterior yan, mga 3 nyo. Mas maigi. Para mas matagal ang buhay. Hindi magpi-fade to sir, kahit ano. Oo. Hindi katulad niya mga yun, no? Fade na Oo nga, ito. Nag-fade na. Ganun pa rin ang kulay na ito kahit tumagal na. Meron nga tayong ginawan dati no, sa pastry, no kuya, no? Hanggang ngayon. Andun pa rin. Ganun pa rin yung kulay. Maayos pa rin. Kumbaga kuya, pag ilang taon naman lumipas, pwede mo naman siyang patungan, no? Okay, sir. Walisan mo muna, no? Walis tambo. Pag malinis na, saka mo applyan uli para tumagal uli, no? Maintain lang sir, maintain Oo. lang. Yun lang eh.
Karaos, pwede rin po siya sa tiles. Basta yung tiles wag lang pong ano, yung makintab, yung glossy. Yung mga ceramic tiles, rough tiles, yan pwede siya. Yan, yung mga deco, yan pwede rin po siya. Bumalik tayo rito. Ito na yung inaasikaso nila Bilog dito. Yan, binabakbak na po nila to. Kahit pala ito hindi nakatap no, Bilog no. Yan yung tubo galing dun eh. Oh, ito yung tubo na nakikita po natin. Ayan oh. Ito. Oh, parado. Yung hinuhukay namin tong gilid, meron tubo dyan. Ayan oh, hindi nakatap oh. Ganun din eh, kung ano yung i-absorb ng tubig niyang pader na yan, hindi rin pala pupunta rito. Buti na lang totally naka waterproof yung ano namin, yung mga ginawa po namin dyan. Kaya ba yan? Idugtong na natin? Dugtong na, sir. Oo, dugtungan mo na yan. Ay, saan, sir? Yung Ito yung tubo na to. sa kanila? Oo. Yung pagkano? Oo, gawa mo na ng linya yan. Didiretso na natin dito. Oo, diretso mo dyan para sigurado. May mga gamit pa naman tayo, no? Pero, Ayan yan, pasuyo na natin kay Bilog para lahat naman po ay maayos. Ayan nga po pala yung ating tubo. Bali dito nga po pala yung ating pinaka-manhole dito. Ito yung ating culvert line. Yan, nandito. So yung sarili po nating ginawang linya, dito na po lahat magre-release yung tubig sa floor drain, sa downspout, galing sa gutter, sa toilet and bathroom, sa kitchen sink. Dito lahat. Diyan na yan pupunta. May sarili na siyang tubo. Ngayon yung itong nakikita nating tubo na nakausli na to, isang linya lang po to para sa water closet. Wala nang iba. Wala na siyang series line. Ibig sabihin wala na nakadugtong na iba pa. Kaya kapag gravel bed na, mamaya magbubuhos ng solignum, tapos yan may bakal na, pwede na nilang buhusan to mamaya. Asinta ng hollow blocks gamit tong CHB number 4 D4. Yung tuloy na ni Biloglanda. Dagdag ko na rin yung sa linya ng ating overflow. Yun o. Ito na yan. Bali nagbago na yung isip nila sir. Bali puro split type na aircon na po yung gagamitin dito. Kagaya po dun sa unang project natin sa dito sa phase 4. Mas maganda na, mas napaganda pa. Ito na rin yan. Overflow. Bali nakabaon po to sa pader. Yan, nakabaon po siya. Ganun din dito. Ayan, umpisa na pong iba. Yan, bago magtanghali, yan lang po muna yung mga naganap. Ako naman po, kinuha ko na yung mga sukat nung sa cladding. Yung gagamitin dito at saka doon. Maglalagay po tayo ng para sa cladding dyan. Tapos yung sa mga poste, asikasuhin na rin po natin para po pagpasok nila pagkatapos ng Pasko, may mga gamit na pong gagamitin dito. Ito kasi pwede nang pasimulan to eh. Yung mga poste na yan, pwede nang installan ng tiles yan. meron ka mga dito. 10. Dito.
Bali, naidugtong na po yung problema ng linya dito. Actually, hindi naman talaga problema to. Kumbaga, kung hahayaan po natin to na masaraduhan lang, sayang naman po yung linya. Yan po yung linya na bago kami mag-start dito. Nakita po namin yan na naghuhukay. Ayan o, dyan. Hinuhukayan namin tong bahay na to. Nakita natin yung linya na yan. Sayang naman kung tatakpan na. Ayun, tinakpan po natin. Dinamay na po natin dun sa release dito sa culvert namin. Malakas. Yup, patingin na. Yung tubig na yan, galing po yan dun sa catch basin. Ayan, tapos pinakagusan muna namin ng tubig. Yun lakas Kailangan maganda po yung linya nito, yung clip kasi sasalo po ng dalawang mahabang gutter po itong bahay na to. Dalawang downspout sa isang mahabang gutter. Okay. Yan, pwede na pong buhusan yan para makobera ng concrete cement. Break time muna. Mga karos, kakatapos lang po ng break time. Ito, shoutout kay Roman Santos from Bulacan at Otis Teco. Yan, shoutout sa iyo from Calgary, Alberta, Canada. Also, Merry Christmas din. So ito, paalis tayo mga karos. Titingin po tayo ng tiles na pwedeng gamitin po dun sa poste at saka sa wall cladding dito sa ginagawa natin sa phase 4, yung ika-4 na project. Tara, let's go. Dito tayo sa JKJ Tile Center. Ayan. Bali, unang pinuntahan natin yung sa mga pintuan. Yan, nagpa-reserve na po tayo ng dalawang pintuan. $70 by 210 lang yung ginagamit namin sa kwarto. 70 by 210. Ito. Yan. Nagpa-reserve muna tayo. Parang ganito yung pintuan na kinabit namin sa Antel Village sa Kawit. Sa main door. Kasama ko pala si Aki. Wala magawa si Aki sa bahay. Wala kayong pasok na, Ki. January 3 pa. January 3 pa ang pasok. Ayan. Dito na kami sa All Home. Mukhang maingay, mukhang may event sa taas. Doon nga po pala sa ika-4 na project natin. Bala ko po sana maglagay ng deco stone sa mga cladding. Deco stone. So tayo na yung pipili kung ano yung ilalagay natin. Medyo maingay. Dati naglagay na kami nito sa unang project namin sa phase 5. Kila Ma'am Isa yun, tsaka kila Sir Edward. 1 square meter po. 1 square meter per box. Okay. Yan, bali yung per box nito 100 by 100 no? 100 by 100 cm ang sukat niya kapag binuo. Nakapamili na tayo rito. Ito yung napili natin. Madali kasing bagayan ng kulay ito. Ayan pang cladding. Yan, marami pa rito. Marami pang available dito. Ito maganda kung babagayan ng puti. Kung babagayan ng puti. Yun na lang yung gray. Babagayan na lang po natin yan ng ibang kulay ng tiles para sa poste. Thank you. Okay, ito na yung ating mga deco stone. Salamat. Thank you. Deco stone, bali 5 box po to. I-share ko lang kung magkano ko binili to. Pang harapan pala ng bahay doon sa cladding. So sa pagitan niya ng mga poste, bali 6,575 na. No, yan pa lang yun. Okay. Yan, balik na tayo sa phase 4. Kamusta?
Gustong gusto kasi sumama eh. Yan, papagandahin talaga natin yung bahay doon sa ginagawa natin doon sa last project. Tara. Dito na po tayo sa phase 4 uli. Ayan na. Napakabigat po kada isang box ng deco stone. Yan, pakialalayan sa ilalim. Ayan na. Oh, bigat yan. Tiles. Yeah. Ito mga karos, nakapagbuhos na po sila rito ng flooring. Tapos nakapag-asintada na dito sa steps. Kaya may step po tayo dyan. Kukontinue yan hanggang doon. So ito yung design na ginawa ko rito. Gawa ng nakausli yung ating cover na septic tank. Yan, para maisama po natin yan sa cover. Tsaka kagandahan na rin nito, meron pong patungan sila ng plant box. So kagandahan na rin ito, meron po silang patungan ng halaman dito. Yan, syempre bubuhusan pa rin niya kagaya ng ganito. Kukontinue yan hanggang doon. Bali kapag natapos tong harapan ng bahay, malinis siya tingnan. Tapos nag-additional ako ng parang poste rito sa gitna. Yan. Yan, naka-additional na lang po. Bali ang span ng ating dalawang layer ng ating grills, fence grills. Tapos dito two door gate. Yan, binababa na lang nila yung deco stone. May kabigatan po yan. Yan. Tapos sa design naman po natin ng overflow, yung isang blue pipe na 3-port, nakadiretso na yun dun sa ating PVC pipe papunta po rito sa kanal. Yan, okay na rin po to. Yan, sarado na rin po natin itong manhole. Tapos ito may buhos na rin po ito. Tapos yung isang part ng PVC na overflow para sa aircon ito nandito. Sige. Alalay lang ha, alalay lang. Mabigat. Mabigat. Sige. Sige. Ito yung isang yan ang isa. Para rito yung sa overflow. Nag-stock na po tayo ng materyales kasi yung kasabay po dyan sa mga harapan, pwede na po yan na-install ng tiles. Yan, tapos na yung mga asintada. Bali sa mga susunod pwede na po siyang pormahan ng pamoste. Yan, meron po tayong nakabang na dalawang downspout. Magkabila po yan, magkabilang poste. Diyan naagos yung mga tubig galing po sa bubong, galing po sa ulan. Tapos yung nasa gitna, yung pasingawan na yan, kaya naka-overlap na sa ating firewall. Additional. Yan, gawa na lang sa hollow blocks to sa gitna. Sobrang haba po kasi nung span nito pag ginawa natin yung grills. Tsaka para dagdag design, yan, hinati ko sa gitna po yung yung magiging grills. Oh, dahan-dahan na, baka malaglag. Yeah. Yan, kinontak natin yung maghahakot. Hindi lang ako sigurado kung mahahakot to ngayong araw. Baka busy. Bali, ito mga karos, ito na muna yung update ngayong araw po ng Webes dito. Yan, bali, binubuhusan na lang po tong part na to. Yan, buhos na lang. Tapos okay na po yung connectivity ng water dyan. Water supply galing dito sa pinaka metro natin. Yan. Ito yung tinutukoy ko magiging step nya. So ito, put step, then riser. Pinaka floor area dyan na. Tapos naka-elevate po siya. Pagdating dito, mas mataas pa yung bahaging flooring dito. Dinudugtungan na lang po ng PPR pipe yung para sa shower, sa toilet and bathroom. Halos kompleto na. Tapos ilalagyan na po namin ng mga faucet yung ibang part at saka end cap. Yan, end cap or plug, para kapag binuksan po yung tubig,
mga leak test natin. Ayan, nilagyan namin ng faucet at saka dun sa dulo. May mga supply na kami ng tubig dyan para hindi na kami kumukuha dun sa dulo. Well, tapos si HB laying. Yan, kompleto na rin. So nakailan na ba tayo rito? Bali, una 500 na hollow blocks plus 130. Then may pahabol tayo na 30. Kasama pa to. So 30 pieces pa. Papadeliver natin bukas. Bali dito yon. Yan. Ibablock na po natin yan, yung part na yan. Tapos asintada pa po dyan sa toilet and bathroom. Tsaka dito yung pa L-type natin na kitchen. Tapos dito naman nailipat na ni Kuya Boy yung panel breaker natin. Ayan na. So bubuhayin na lang po yan. Yung per branches. Yan, bubuhayin na lang. Ay si Louie. Muntik mo na mabutas yung paderwi Yan, ano po talaga yan, hindi maiiwasan yan kasi ang sinsils galing sa loob. Bali, papalitadaan na lang po yan sa likod. Muntik na. Muntik na mabutas. Dito naman po tayo magbigay ng update. Napaka-solid na po nung harapan ng bahay niya tsaka nung gilid sa may corner. Napaka-pulido na po. Ito kahit mag-uulan-ulan, dadatnan pa rin po ng client owner natin kahit i-turn over natin sa kanya na ganyan pa rin po yung texture niya. Iba talaga pagka may acrylic emulsion finish. Yan. Tapos ito na po yung pinatimpla natin kay Kuya Johnny. Yan, matingkad nga lang po yung kulay niya, pero kung makikita nyo halos pareha lang po yan. Yan, matingkad lang talaga kasi QDE, quick dry enamel. Yan na. Ganda. Yung combination ng gray, black at saka beige, yan pwede yan. Kahit black and yellow pwede rin po yan. Yan sa mga combination ng color paint. Wow, ganda na. Tapos yung pinakano natin dito, moldura. Yan, pinturado na rin po ng dark gray. Yung kulay na yan, yung ginamit namin dito sa cove ceiling sa loob. Tapos ito na rin po yung ating brick wall. Yung design dito sa harap ng bahay. Ang lupit na kuya. Ayan na. Ang lupit. Ayan po yan, yung kisame. Kuya, mag-e-ending na ako. Ano bang mensahe mo bago matapos tong vlog ko? Okay, meron daw gustong batiin si Kuya Dindo, yung ating mga subscriber, no? Binabati ko dyan yung mga natin dyan, karaos na subscriber. Maligayang Pasko sa inyo nung lahat. Baka naman. Oh, yun. Malapit na po magpasko. Baka naman po daw, no? Malapit na Pasko, baka naman po. Kaya para sa mga manggagawang construction. Ayan. Construction lang. So hindi lang po sa amin, sa buo, sa lahat. Lahat po ng mga manggagawang construction. Bating kami sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Yun, oh. Kaya mo kuya, itong darating na Sabado. Yan, magpapasko tayo. Yun, oh. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Huwebes. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo sa mga susunod na video pa. Huwag nga po palang kalimutan mag-iwan po ng like sa mga ina-upload po natin na video araw-araw. So paano? Ingat po palagi. Sa susunod na video na lang po. God bless. Ito, paalam po muna.